Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Baka nagtaka kayo, mga kaibigan, na hinawakan ko itong gold. Baka sabihin nyo for sharing ito. Kasi kahapon, mga kaibigan, may ano sa akin na, boss, ayaw ko niyang golden boy, boss. Gusto ko yung gold mo. Pwede naman for sharing ito, mga kaibigan, kasi ito ay nakakasta na rin, mga kaibigan. So ito medyo may presyo po. Ito ay 7K, mga kaibigan. Sa may kusunada lang po. Pero ito ay tinatawag ko na corny gold, mga kaibigan, kasi parang mais po. Tingnan niyo po. Sa akin naman, mga kaibigan, ay sa may kusunada lang po. 7K, mga kaibigan. Ito po, napakaganda manok ito. Pwede itong i-cross mo sa golden boy. Talagang magpunkan yung manok mo dito. At saka napakagaling, mga kaibigan. Ganun po. Tayo na may mapagbigay, mga kaibigan. Sa may kursunada lang po. Yun lang, mga kaibigan. Contact me, Macau Shots po. Napakamura, mga kaibigan. 7K lang po. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa, mga kaibigan, ay shoutout muna tayo po. Kasi ito namang magpa-shoutout, mga kaibigan, ay talagang na-enjoy din tayo. Kasi nalaman natin dyan na mayroon talagang nakapagsubaybay sa atin po. At tayo naman bilang isang content creator, mga kaibigan, ay natuwa naman tayo dyan. Lalo na sa may nag-subscribe sa atin, like, share man. Shoutout muna tayo kay Mark Humawan, Hil Ruiz Kiano from Kingdom of Saudi Arabia, Joel Gauson, Salvador Ocampo, Oliver Cariña, Philip Gabisay, at saka itong si Mark Lister Hura po. Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Kahapon, mga kaibigan, pag-usapan natin yung about sa yung inbreeding, mga kaibigan, lalo na doon sa sweater po. Kasi yung sweater naman, mga kaibigan, pag may pasok mo yung sa inbreeding, medyo mahirapan ka po kasi parang yung mga kahit may balik mo lang na isang bisis, mga kaibigan, kadalasan doon, mga kaibigan, makikita mo yung mga kabi, yung mga baliko, yun talaga number one sa sweater po. At saka yung medyo may pagkaano, mga kaibigan, yung lunggi, mga kaibigan, yung palita dito, yun talaga. Dati, mga kaibigan, yung nakita ko sa yung sa pusong ko kay Sir Biboy po. Kaya nung hindi na ako mga kaibigan, yung nag-line breed na lang ako, ay medyo nag-click po, mga kaibigan, na maganda talaga yung line breed, mga kaibigan, kahit sweater to sweater ay talagang may mga pwede mong ilaban po. Lalo na itong golden boy sa 5K, mga kaibigan. Ito naman pag-usapan natin, mga kaibigan, na itong tungkol sa itong kasi may nagtanong din sa atin, mga kaibigan, na bakit gumagaling o mag-improve ang isang strain o bloodline pag hinawakan ng isang breeder for how many years po. Bakit gumagaling, mga kaibigan? Sa akin namang pananaw dyan, mga kaibigan, ay gumagaling po yung isang strain o bloodline na inanawakan ng isang breeder, lalo na pag medyo tumatagal na ng gusto, mga kaibigan, sa isang breeder po. True selection yan, mga kaibigan, kasi ganito yan, mga kaibigan. Pag nahawakan mo ay isang kilso, example lang ito, mga kaibigan, ang kilso naman ay magpalabas ng dark to light. Mayroong dark, yung mga wine red, mayroon namang mga light, mga kaibigan, medyo hindi naman masyado siyang punkan, pero light siya talaga. Compare mo sa original na kilso, mga kaibigan, na white leg, wine red, picom, yun talaga, mga kaibigan. At saka minsan naman may street compo. At saka yan, mga kaibigan, pag nakita yung isang breeder, may nagtanong din sa akin, mga kaibigan, na boss, sino ba ang pinakamagaling na na naghawak ng claret daw? Hindi ho natin yan masabi, mga kaibigan, kung sino yung nakahawak ng pinakamagaling na claret po. Kasi si Madlang Bayan, may claret yan. Si BJ Lunao Jimenez, si Lancy Lature. Kasi yung mga mga kaibigan, yung mga breeder po, lalo na pag itong taong to gusto niya, claret niya ay talagang may mga ilag, dun sa mga kaibigan, selection, dun sa mga offspring na lumalabas, dun siya magpili, dun, mga kaibigan, na talagang yung talaga, yung extreme, yung pag-ilag, mga kaibigan, talagang may mga ilag talaga. At saka yung isang breeder naman, gusto niya na talagang angat, sarado talaga. Tawag na ron, angat, sarado ni Candado, sabi ni Sir Joey po. Totoo naman yung mga kaibigan, pag sumabay ka doon ay talagang
mala ka doon mga kaibigan, talagang tamaan ka talaga. Gusto sila ng saltada. Doon mga kaibigan, kung sa itong breeder na to gusto ng saltada, i-accurate talaga yung cutting niya doon sa taas mga kaibigan. At saka yung namang umiilag naman, lalo na pabilin pa ng palo. Kaya sa atin mga kaibigan, bilang mga observer lang, observant tayo sa mga, very observant tayo, lalo na sa social media, kasi doon din natin makikita mga kaibigan kung sino mga pinakamagaling, lalo na sa labanan po. Pero sa labanan mga kaibigan, hindi natin masyado makita, pero makita lang yun through sa mga chicken talk mga kaibigan, lalo na pag palagi ka nakasubaybay doon sa mga interviews mga kaibigan, lalo na kina Sergio Way, Boy Otsuwa, ganon. Ako, napaka-enjoy pakinggan po. Kaya doon, mag-ano ka mga kaibigan, siyempre, doon ka manood sa kanila kasi sila na may mga batika na. At saka, naman sila mga kaibigan, mga honest na yun, sa bungihiro po. Magsabi talaga ng yung kung ano yung mga dapat gawin tungkol sa pagmamanok natin mga kaibigan. Malaman mo na, itong mga claret dito ay talagang accurate ang cutting. Kung mag-angat, talagang super po. Kung umiilag naman. Kaya hindi natin yun masabi mga kaibigan kasi ang ibang mga isa't isang breeder po, may mga isa't isang pinaniwalaan yan. Kaya doon sa laban mga kaibigan, itong claret na to ay nanalo through sa mga ilag or sa masalta man. Kaya hindi natin ma-distinguish mga kaibigan kung kanino talaga yung pinakamagaling na claret po. Depende na lang yun mga kaibigan kasi tayo naman bilang isang gilid boys, tingnan din natin kung saan tayo makukuha ng pinakamagaling na bloodline po na mga ganyang klaseng manok mga kaibigan. Katulad ng mga Boston mga kaibigan. Kahit ang Boston ay nalaman naman natin yan na galing yan kay Sir Lance. Yung mga pinakamagaling, may mga siya, light side, dark side, may mga millionaire. Pero mga kaibigan, kung tingnan mo rin yung mga manok na nila iskulin, kahit pa si Lance ang original dyan, di pa rin natin malaman mga kaibigan kung sinong magaling na Boston, kina iskulin ba o kay Sir Lance ba. Yun talaga mga kaibigan, kahit kay Dingfir mga kaibigan, yung mga 5K, katulad na Edwin Aranez, hindi mo pa rin malaman mga kaibigan kung magaling ba yung kay Sir Aranez or kay Dingfir na original talaga. Kaya hindi natin malaman yun mga kaibigan through selective breeding po. Kasi ang mga kanya-kanyang breeder mga kaibigan, pag isang breeder po ay talagang may mga kanya-kanyang mga mga kaibigan gusto ko o gusto na mangyari sa manok nila na gusto nila maging ganito yung manok nila. Example mga kaibigan, sa Golden Boy natin, gusto mong magiging light sila. Doon sa offspring mga kaibigan, magpili ka ng mga light side mga kaibigan, doon mo sila balik mo ulit sa Golden Boy na medyo may pagka-light din. Medyo lumalabas doon mga kaibigan. Medyo marami na mga light mga kaibigan. Kaya ganun po ang isang breeder mga kaibigan. Kaya ang isang strain o bloodline, gumaganda yan. Lalo na pag medyo matagal na sa isang breeder mga kaibigan. Kasi through selective breeding po. Kaya masabi natin mga kaibigan na kahit ganito ang estilo ng manok mo, example mga kaibigan, itong ating Shilton, example. Ang Shilton mga kaibigan, angat talaga yan, may mga ilag. Pero kung gusto mo mga kaibigan na ang Shilton mo ay talagang super bangangatan talaga na medyo pumapalo sa taas, through selective breeding pa rin yung mga kaibigan. Magsilik ka na ganun klaseng tapos ibalik mo dun ulit sa Shilton din na magkaibang markings para puro sila, hindi sila inbreed po. Pwede naman mag-inbreed pero mas maganda talaga yung mga kaibigan, selection po mga kaibigan. Kasi sa mga manok naman mga kaibigan, kahit sa mga Golden Boy o 5K man, magkaiba, mayroon talaga magkaiba ang estilo. Katulad ng Golden Boy, makita naman natin yung Golden Boy mga kaibigan at sa baba, talagang malakas talaga sila sa baba mga kaibigan, malakas saka super bang cutting sa baba po. Pero may mga Golden Boy din mga kaibigan na umangat po. Katulad yung nakuha ko sa raid mga kaibigan, talagang angat yung mga kaibigan, gumaganon parang yuyo po. Kaya ito sa atin, yung pinakita ko kahapon yung pinashare natin mga kaibigan para po, parang sale lang yun mga kaibigan kasi mura yun, street breed yun. Pero gumaganon yun mga kaibigan, umangat-angat yung mga kaibigan, saka pagdating sa baba, super ang palo po. Multiple mga kaibigan, pero may mga umangat siya mga kaibigan, gumaganon-ganon po. Kaya nagustuhan ko yung inawakan ko ito kasi
maangat sila po. Maganon, pero alam ka mga kaibigan, yung typical talaga na golden boy ay talagang ano lang yun, sa baba yung mga kaibigan. Totoo yan. Kasi naman mga kaibigan, ito kasing bloodline kaibigan, o strain na yung tinatawag natin po, ay talagang ano yan mga kaibigan, mag-improve yan sa isang breeder, lalo na pag ito ay tumatagal sa kanilang kamay. Pero seleksyon mga kaibigan, mag-select sila kada ito, pero mayroong breed niya, mag-select sila for material para sa susunod na breeding na naman. Siyempre piliin talaga nila yung gusto nila. Gusto nila ng light, gusto nila ng medyo magaling, kaya nga, mga ilag, yun ang hinahanap nila po. Tapos i-breed na naman nila ulit sa kung ano yung bloodline na hawak nila. Siyempre mga kaibigan, darating yung mga ilang taon doon, ilang years doon. Siyempre, gumagaling talaga yung isang manok po. Pero iba naman yung gumagaling mga kaibigan na pinasukan ako mga kaibigan bilang isang gilid na breeder po. Pag mayroon akong hinawakan na katulad ng Mergin Game Farm mga kaibigan, mayroon siyang raptor, pinasukan doon niya, hindi ko alam, Boston ba yun? Kaya yung manok niya na yung raptor, magano na. Pero may iba kasi yung mga breeder mga kaibigan, hindi na kumukuha ng ganon kasi hindi na original yun eh. Kasi ang raptor, sweeter yun eh, paluan talaga yun eh. Kaya gusto nila yung ganon. Pero through selection mga kaibigan, makakita ka rin ng ganon mga kaibigan na umangat kahit pure raptor siya. Through selective breeding mga kaibigan, totoo yan. Hindi yung pasukan mo ng ibang bloodline. Hindi yung binayaran mo, kinuha mong original na raptor. Hindi ka na makakuha ng legit doon mga kaibigan na talagang original to. Kasi pinasukan mo ng ibang bloodline eh. Siyempre, hindi naman masira. Gusto mo lang gumaling, gusto mo lang mag-improve yung katawan lang. Pero ang raptor mga kaibigan, grabe. Ano yun mga kaibigan? Bulto katawan po. At saka superb ang mga palo nila po. Pinasukan ng Boston, tapos breed out. Binalik ulit sa raptor. May mga percent pa rin na natira doon sa Boston na side na po. Kahit mga 1/8 or 1/4, pero hindi na rin siya original na mga kaibigan. Hindi na rin siya original na raptor. Katulad sa atin mga kaibigan na mag-breed tayo. Tapos piliin natin yung magaling na golden boy. Tapos ibalik natin sa magkaibang marking sa golden boy pa rin. Di puro pa rin yun mga kaibigan. Street breed pa rin yun. Asa pure pa rin yun. Asa bloodline po. Kasi ito namang po, lalo na kung mga kaibigan, gilid lang naman. Di naman tayo, pero may mga alam din tayo na tungkol sa breeding po kahit gilid tayo through social media mga kaibigan. Kasi sa social media po, lalo na sa mga yung chicken talk mga kaibigan, sa mga medyo batika na po, talagang makapulot ka ng idea doon mga kaibigan. Kung talagang ka lang, medyo observant ka lang kung ano yung mga sinasabi nila po. Saka yung mga ganong klaseng bagay mga kaibigan, i-apply mo rin yun sa breeding program mo. Kung ano man yung klaseng program mo. O depende na rin yun mga kaibigan kasi alam mo na tayo ay mga small time lang po. Pero pag nasa tamang landas ka, ay talagang makuha mo rin yung mga magagandang lahi po. Totoo yan mga kaibigan kahit magigilid lang tayo. Example, sa atin ito, golden boy. Itong golden boy ko mga kaibigan ay mixture na ito ng red at saka EJ po. Pero ito mga kaibigan talaga masabi kong pure pa rin po kasi wala akong pinasok na ibang bloodline mga kaibigan kundi golden boy lang talaga po. Minsan may malabas na dark na golden boy. Minsan may mga light side po. May mga light na golden boy. Pero yung mga light side mga kaibigan, para silang parang po, ang daming palo na mga kaibigan. Ito namang dark side. Di sila maraming palo pero malakas mga kaibigan. Madiin ang palo po. Kaya ako, kung papiliin ako, golden boy, gusto ko yung medyo may pagka-dark, kaibigan. Maganda yun, i-cross mo sa mga, lalo na nitong Shilton. Kasi madiin sila pumalo po. Ito namang light, golden boy ko, malakas siya sa baba din, pero multiple sila, multiple shuffler po. Kaya pag makabinta sila, kaibigan, ay talagang aayagin ka po. Totoo yan, mga kaibigan, na talagang kung lalo na ngayon, yung mga tari kayo medyo matataas, talagang makuha ka, mga kaibigan. Talagang makapulin ka ng palo po, yung ka, talagang makuha ka, mga kaibigan.
yun naman talaga ang ating mga ano po, lalo na pag bloodline na hinahawakan mo, ito, obserbahan mo ng maayos po para malaman mo talaga kung sa sunod mo na breed ay makuha pa rin po. Kasi pag hindi na, medyo malamya na yung ano mo, pasukan mo ulit ng bloodline na ganun po para medyo mag-activate yung mga kaibigan. Medyo mabuhay na naman yung ano po, yung tinatawag nilang ano mga kaibigan, anong tawag ng term no, na medyo bumabalik naman yung ano nila, hype nila mga kaibigan. Kasi pag ang isang manok mga kaibigan, medyo nakita mo nawala na yung palo, ay pasukan mo na naman ng ano yun mga kaibigan, yung tinatawag ko na kahit hindi same bloodline, pero yung buo ng isang bloodline na yun, ipasok mo, hatch ba, ipasok mo doon. Kaya bumabalik yung ano po, yung sigla ng isang manok mga kaibigan, bilang isang bloodline po. Kasi dati mga kaibigan, pinag-usapan niya, pinagdibatihan niya na wala daw pure na manok. Totoo naman yung walang pure mga kaibigan, kasi bilang gilid ng breeder po, ang pure na bloodline na talagang pure na walang halo mga kaibigan, wala yun mga kaibigan. Pure sa strain o bloodline na composed of mini bloodline pa rin. Kaya matawag pa rin natin mga kaibigan na chop suey pa rin. Totoo yan. Pero ito kasing ano po, strain na sinasabi nila na binubuo ng isang breeder na kung ikaw naman ay nakakuha na pwede mo rin sundin mga kaibigan, sundan mo po yung bloodline na yun para hindi masira sa kamay mo po. Katulad ko mga kaibigan, kahit ganito lang tayo, golden boy natin mga kaibigan, talagang mapanatili natin yan kahit gaano katagal pa. Kasi pag medyo makita kung medyo na ano na yung golden boy natin, pasukan natin ang ibang golden boy mga kaibigan na medyo crispo, malakas. Tingnan mo naman yun mga kaibigan, malaman mo naman yun kung talagang ano ba, medyo matibay ba itong bloodline na ito na nakuha mo, na ipasok mo rin sa yung bloodline na same bloodline na nakuha mo po. Ganun lang yung mag-breed mga kaibigan, napaka-simple lang po. 1 plus 1 lang yung mga kaibigan, 2 plus 2, 4, ganun lang yung mga kaibigan. Huwag na tayo magpadala dyan sa kung ano mga klaseng breeding yung mga kaibigan. Common sense lang mga kaibigan, totoo yan. Kaya ako mga kaibigan, mag-breed ako sa susunod. Kung may crosses man tayo, 50-50 lang po. Shilton to 5K, Shilton to Golden Boy, Limon to Golden Boy, mga ganun mo, 2-week cross lang para kung sino man yung makakuha sa'yo, magamit din siya nila. Kasi alam naman natin yung mga kaibigan, pag 2-week cross lang, pwede natin gawing broodcock yan o broodstag man, magamit pa rin mga kaibigan kahit sa mga babae po. Kasi pag ano yan, 2-week cross siya, tapos pasukan mo na ng bloodline, yun ang tinatawag mga kaibigan na 3-week cross na. Maganda naman yung 3-week cross mga kaibigan kasi marami nang alam ang manok, marami na silang dalang armaments po na medyo marami nang silang alam na palo po. Kasi 3-week cross sila tatlong kaibang bloodline na yun nakapasok sa kanila mga kaibigan. So sa akin, bilang gilid breeder na pwede rin tayo mag-share, maganda yung 50-50 mga kaibigan kasi magamit din yun sa mga medyo nakakuha sa atin mga kaibigan. Kaya yun lang po, yun lang ating napag-usapan mga kaibigan na ito kasing bloodline na magtagal sa isang breeder ay medyo masinso talaga o mag-improve talaga mga kaibigan through through selective breeding mga kaibigan. At saka ma-improve yung kulay, kung ano yung kulay na gusto mo, ma-improve mo yung style ng laban, yung pormahan ng katawan ng isang manok, ma-improve talaga yung taas, haba ng liig, ay talaga ma-improve mo yan kaibigan through selective breeding po. Kaya masabi natin na pag ang isang bloodline o strain man na magtagal sa isang breeder po ay talaga mag-improve o mas lalong gumaganda mga kaibigan. Yun lang ating dyan para naman dun sa mga baguhan na ay ganun pala yun. Ito sa ating mga kaibigan ay sa ating ng pananaw to, pwede naman tong sundin, pwedeng hindi sundin. Ito ay talagang lang to mga kaibigan, talagang ilabas natin yung mga nalalaman din natin para naman mapulot kung sino man yung baka may ibang nakapanood sa atin na hindi pa nila alam, hindi malaman din nila. Pero sa ating discussion ngayon, yun lang po mga kaibigan, ako nagpapasalamat sa mga nag-comment, nag-subscribe, nanonood sa atin kahit sa matagal ng panahon po hanggang ngayon ay nandyan pa mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat po.
At saka huwag kayong mabahala mga kaibigan. Talagang magparapol tayo mga kaibigan. Parapol tayo, Shilton ng ating parapol po sa medyo dumating pa ng mga araw mga kaibigan. Yung medyo malaki na talagang kaibigan. Magparapol tayo dyan para naman medyo masigla yung ating mga subscriber po. Medyo matagal-tagal na tayong walang wala tayo nagparapol. Dati, ang dami kong pinarapol mga kaibigan. Kung ngayon, medyo nahinto tayo kasi alam nyo na. Tayo naman mga kaibigan, pag medyo may, pero hindi tayo magparapol na po yung mga basta lang. Yun talaga magandang manok mga kaibigan kasi para naman maka-remember sa atin kung sino man yung nakakuha. Hindi maka-remember na pangit yung nakuha. Yun talagang maganda po kasi palagi kayong sinasabi mga kaibigan, lalo na pag nagbigay ka, binigyan mo ng pangit yung kaibigan mo, talaga ilagay, talaga gawing gwardya yan mga kaibigan. Kasi hindi niya gusto lagay lang dyan sa respeto lang, lagay lang dyan sa gawing gwardya ba mga kaibigan. Yan sa atin, lalo na parapol tayo, yun talagang pinakamaganda po. Di lang maganda, yung may mga palo pa, yun talaga mga kaibigan. Ayun lang po, yun lang ating may share sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.